Hi guys, have a nice day and thank you for and today meron akong isi-share sa inyo. May nag-send sa akin ng topic na how to handle long distance relationship kasi nga ang OFW tayo, and of course some of you guys may naiwanang girlfriend o boyfriend sa Pilipinas. Paano ba mami-maintain na healthy pa rin yung relationship? Okay? Ako personally, I'm also into long distance relationship. Okay? Yung girlfriend ko now is nasa Kuwait. And nandito ako sa Dubai. Medyo malapit-lapit lang, pero it's also a long distance relationship. But then, I think my suggestion or my tips will be like this. Number one, importante yung open communication. Napakaraming paraan para magkaroon kayo ng open communication. Okay? Hindi nyo naman kailangang mag-load lagi. Alam mo yun, para magkaroon ka ng excuse na hindi mo siya makontak, it's because wala kang pambili ng load, wala kang load. May Facebook na po. Facebook kasi masyadong tipid, di ba? Kasi nga, meron ng chat, so wala kang reason para hindi mo siya, let's say, i-greet man lang ng good morning, o di kaya mag-post ka ng picture kung paano naging busy yung araw mo that day. Alam mo yun, para at least meron din siyang updates sa mga pinagagawa mo sa ibang bansa. Ako personally, more on Facebook chat ang ginagawa namin. Before I wake up, nagme-message na ako, or nagme-message na kagad siya before pa ako magising. And then before going to bed, ayun, message din. Importante yon, okay? And every now and then, let's say hindi ako available doon sa oras ng pag-chat namin, I give her reasons kung ano yung ginagawa ko, saan ako pumunta, and hanggat kaya, I really took picture or video para alam niya na, itong ginawa ko today. Mostly, yung mga bahay na tinitirhan natin has free wifi. So, hindi natin kailangan kumasos. Skype is really important. Kasi nga, di ba, malaking tipid. And at least, nag-uusap talaga kayo kung, alam mo yun, kung ano yung sitwasyon niya doon, ano yung sitwasyon mo dito, ano yung mga worries mo, and mas masarap pakinggan na nag-I love you ka ng live. Malaking problema ng lahat kasi yung lungkot pag long distance, kasi syempre hindi mo siya nakakasama. So tendency, maaari kang maghanap ng iba, di ba? Yun yung common reasons kung bakit minsan may mga nasisirang relasyon because of yung distance. Kasi nga wala yung physical contact, wala yung, alam mo yun, yung hindi mo talaga siya nakikita. So dapat yung gawin magtiwala sa isa't isa. Sa abroad, maraming nasisirang relasyon, and malaking factor dyan is yung lungkot. And ang masama doon kung may mga willing victim din na, let's say, like sa case ko, let's say may willing victim na babae na keso alam niya na may girlfriend ka sa Pilipinas, and they don't mind kasi iniisip nila wala naman dito Alam mo yun, yung anong reason yun? Malaking bagay yung si Christ is nasa center ng relasyon nyo. Kasi nga, kahit malayo ka pa, kapag, alam mo yun, yung God is in the center of your relationship, I think, yung mga tukso na yan, madaling iwasan yan. One advantage of long distance relationship actually is to test. Alam mo yun, yung love nyo sa isa't isa, na kapag na-prove nyo na it's either two of you has, that really miles away from each other, and yet, kayo pa rin, mahal nyo pa rin ang isa't isa, it only means na talagang pure yung love mo doon sa girl na yon, okay, yung sa boy na yon. Kasi nga, hindi importante ang distance sa relasyon nyo. Alam mo yun, matitest mo yun. Let's say, after nyo mas-survive yung kanyang sitwasyon na magkalayo kayo, it only means na talagang two of you guys are meant for each other. And sana lang din naman yung mga karelasyon natin sa ibang bansa o sa Pilipinas, they should trust us, okay? Huwag naman yung tipong may konting duda ka lang,
maghihinala ka na kagad. Huwag naman sana ganun. Kasi syempre, of course, it only shows na wala kang tiwala sa akin. So, nakakabwisit yung ganun. You girls, let's say kayo yung nasa Pilipinas o kayo mga guys na nasa Pilipinas, and if you think your girlfriend or your boyfriend nasa abroad, huwag naman masyadong madumi ang isip. Kasi, baka yan pang maging cause na, alam mo yun, yung mainis lang sa'yo yung karelasyon mo na nasa ibang bansa. It's because you don't trust him or you don't trust her. Huwag nating hayaang masira yung isang magandang relasyon simply because naniniwala tayo na kapag long distance relationship wala na magandang ending. Hindi totoo yun, okay? Huwag ganon. Dahil hindi totoo yun. I don't believe in that. Kasi nasa sa inyo yun nasa tao yun. If siya talaga yung babae para sa'yo, kahit ano pang tuksong lumapit naman sa'yo, wala common na reason kasi ng mga ilang nakilala ko na may mga naka-long distance relationship, say nandito sila sa abroad, girlfriend nila nasa Pilipinas, is yung tukso talaga. Okay? Merong isang babae dito na malambing, na inaasikaso siya, and feeling niya kasi syempre nami-miss niya yung pag-aasikaso din ng girlfriend niya na nasa Pilipinas. Yung turn of event, parang na-appreciate niya yung ginagawa ng girl na to. Okay? But then guys, kahit sino pa ang nasa paligid mo, if you respect your girlfriend, or if you really love your girlfriend, say, or boyfriend, you have to consider na meron kong tao maapakan. Okay? And I suggest, if you really think na mas matimbang tong nakilala mo dito sa abroad, and your girlfriend is not that worthy anymore, or worth it, para sa'yo, you know, I suggest might as well talk to her and, you know, end that relationship, di ba? Hindi yung tipong mas masakit kasi na pinaasa mo yung girlfriend mo na nasa Pilipinas of nothing, di ba? Parang he's giving all her time to you, and yet you hindi mo na pala binavalue yung oras na binibigay niya sa'yo. Simpleng pagsisend niya ng message, or alam mo yung tipong ganon, pag-aalala niya, pag-worry niya sa'yo ng kumain ka na ba, okay ka ba dyan, nakatulog ka ba ng maayos. We have to consider yung feeling niya na ganon. And if really na talagang dumating yung time na you found somebody better than the girlfriend, might as well end yung relationship. Hindi na, pangit kasi isipin na, okay, girlfriend ko siya pa sa Pilipinas, and then itong bagong girl na to, girlfriend ko dito. Ano yun? Parang, tama ba yun? Diba? Isipin natin na, what if, kung yun din ang gawin ng girlfriend natin nasa Pilipinas na hindi natin alam, meron din pala siya doon. Diba? So, mas masakit malaman na you are working here abroad, na papakahirap ka mag-ipon, saving for your future together, alam mo yun, yung magpuyat ka and everything, tapos napupunta rin pala sa wala. So, parang ano yan kung ayaw mong mangyari sa'yo, di wag mong gawin sa girlfriend mo. But then guys, I really suggest, ito if there's a chance, if you're given a chance na maisama mo yung girlfriend mo sa abroad, I think much better. Okay, kasi, iba kasi talaga yung relasyon na magkasama. Okay? Why not bring her also sa abroad? Kung nasaan ka, lisyan, dito sa Dubai, so bring her here. Diba? Para, alam yun, dalawa kayo kakayod para sa kinabukasan yung dalawa. But then kung hindi talaga maiiwasan, o hindi talaga magawa yung ganun, just maintain the communication. Communication is really important. And alam mo yun, minsan kasi pag nawawalan ng communication, dun nagkakasiraan Of course, you miss her and you found somebody na can give you what you want. Dun na. Well, I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching English Carabao, and sana may natutunan kayo sa sinabi ko. That's based on my experience na, alam mo na, pag long distance relationship minsan, yung moods yung dalawa, minsan hindi nagkakatugma. Maybe you are tired and she's not. Na nagkakape ng alas 12, tanghali ng tapat, nasa rooftop, umiinom ng kape.